people thought I am thinking concerning the great speckled bird. And they say that her name is recorded on the pages of God's holy word. All the other birds flocking around her, she is despised by all of them. So, sabi ng singer, na gumawa ng awit na ito, amen, yung tinutukoy daw dito speckled bird ay walang iba kundi ang Israel. Amen. So, pero sabi ng propeta, meron siyang accusation about this. Ang sabi niya sa kanyang preaching, sabi niya, what was that speckled bird? A differ with the guy that said that was wrong. Ito sinasabi nitong ito na yung kakaiba na sinasabi ng propeta, ito sinasabi ng singer about the speckled bird. Ay mali daw yun. Sabi niya, what was the speckled bird of the Bible? Kasi sa book of Jeremiah, ang babasa niyo itong po sa speckled bird, yung matukoy. Sabi niya, what was the speckled bird of the Bible? It was not Israel. Sabi ko sa singer, yung speckled bird daw ay bayan ng Israel. Pero sabi ng propeta, it was not Israel. As they said, it was the Church of Jesus Christ. Kasi ang speckled bird, amen, ito ang ginagawa ng speckled bird, amen, pagka namatay yung kanyang yung mate, amen, yung kanyang kasama o yung kanyang asawang turtle dove, yung ibon, amen, ang ginagawa ay ipupuld yung leeg, amen, pupugutan ng ulo, kakatatin sa leeg, and then ibibitin niya pati walik, amen, upside down, and pour the blood upon the living mate. Tapos hahayaan niya tumulo doon sa kanyang kamate, yung dugo nung isang kasama niya o yung kanyang karelasyon na ibon. At ipapatak ito at ipaliligo, hallelujah, nung ibon, nung kanyang mate, yung lahat ng dugo na aagos sa galing doon sa isang ibon kasama niya o ng kanyang kamate. And the mate sprinkled is with the blood of the dead mate. So yung dugo ng turtle dove o ng speckled bird na umagos doon sa dugo ng kanyang kamate ay pinapaligo niya, sprinkled, galing doon sa patay na kanyang kamate. It went across the earth as Jesus Christ sabi niya, went across the earth sprinkling on the flue and through the wings, and the blood splashing upon the earth, cried, holy, holy unto the Lord, holy, holy unto the Lord. Sabi niya, the same thing daw, kung paano sinasabi ng propeta natin, it is people dito ng iglesia, ng church ng the Lord Jesus Christ. Bakit daw? Kasi ang dugo ng ating Panginoon, amen, nung siya'y mapako sa krus, umagos ito hindi para sa bayan ng Israel. Umagos ito para sa ating lahat. Amen. Ito para sa kanyang iglesia, the church. Hallelujah. At itong dugong ito, hallelujah, amen, the blood of the dead mate went across the earth, sprinkling. Ibig sabihin, iwinisik, and flew his wings. Ipinagpag niya yung kanyang buong pakpak, hallelujah, ng iglesia para yung ibang, hallelujah, ibang mga tao, hallelujah, ay mapisikan din ang dugo na galing sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. And the blood splashing, nagtasik yung dugo upon the earth, sa buong mundo, hallelujah, cried, holy, holy unto the Lord, holy, holy unto the Lord. Amen. It was a type of Christ. Ito lang ay tipo ng ating Panginoon sa Kristo, the speckled bird. Amen. And the great speckled bird is the church. Yung great speckled bird daw ay walang iba kundi ang iglesia. Si Kristo yung tipo, nagbuhos ang dugo, at yung speckled bird na sumalun ng dugo, hallelujah, ay ang tipo ng iglesia that's been speckled by the blood of its dead mate. Amen. Tinanggap niya, ipinaligo niya, amen, inilagay niya sa kanyang mga balahibo ang dugo umaagos sa kanyang dead mate. Amen. Puri ng ating Panginoon. Hallelujah. The Savior Jesus Christ, and she's crossing the world today, flapping her wings. At yun naman, ang ginagawa naman daw ng speckled bird na naagos sa dugo, nagpa-flap siya, lumilipad siya. At
hinahayaan niya yung dugo na napalapit sa kanya ay maiwisik niya sa buong bahagi ng mundo. Amen. Tipo ito, hallelujah, ng iglesia na kailangan natin i-plop ang ating mga pakpak. Amen. Kailangan natin ikampay, iwagaswas ang ating mga pakpak para yung lahat, hallelujah, ng mapahagi na natin ang salita ng ating Panginoon. Mapisikal ang dugo ng ating Panginoon ay makasama natin sa ligtasan. Yes, amen. Yes, amen. Uli ng ating Panginoon. Hallelujah. Clapping her wings, crying, holy, holy, the Lord Almighty. And I'm so glad, sabi niya, that I know her. I'm so glad my name's on her book. Put her not by my goodness. Sir, I'll never be there by your goodness, but by the goodness and mercies of God. Pangalan natin, dahil sa dugong ito, ay nasama na ay sa talaan ng listahan ng ating Panginoon. Hindi sa ating pamamagitan ng ating sarili goodness o ng goodness ng sino man sa atin. Amen, kundi ito ay goodness ng ating Panginoon. Sabi niya sa book of Galatians, chapter 4, verse 9. Natapot ngayon, yamang na ikilala na ninyo ang Diyos. So ito ang purpose. Amen, dahil tinanggap natin ang dugo ng ating Panginoon, ay nakilala natin ang ating Panginoon. Amen? Natapot ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Ibig sabihin, hallelujah, hindi lang importante na kilala natin ang ating Panginoon. Ito sinasabi ng Scripture. Kasi maraming tao ang kilala ng Diyos. May say amen. Ang tanong, kilala ba sila ng ating Panginoon? Dapat daw, sabi niya, o lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Amen. There is, may reason. I mean, may dalan pala kung bakit may mga scripture tayo na sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga talinaga, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nangakikilala. In other words, ang Panginoon, amen, meron siyang mga sadyang hindi kinikilala. Amen, puli ng ating Panginoon. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Amen, bukod sa, meron siyang mga nakakalimutan, kagaya ng kasalanan natin. Di ba sabi ng Biblia, He remember no more. God's remember no more. Hindi niya inaalala o hindi niya maalala. Hindi niya naaalala yung ating mga kasalanan. At the same time, hallelujah, yun ang mga taong hindi kumikilala sa Kanya, sabi ng Biblia, hindi ko kayo nangakikilala. Puri ng ating Panginoon, hallelujah. Kasi sabi dito, mas maganda raw o mas mabuti, amen, na hindi lang natin kilala ang Diyos, dapat ang Diyos kilala din tayo. Amen. Amen. Ganun yan din sa isang relationship. Hindi pwedeng isa lang nakakakilala sa atin. Yung karelasyon natin, hindi tayo kilala. Amen? Meron bang magkasintahan na yung lalaki lang nakakakilala sa babae? O yung babae lang nakakakilala sa lalaki? Hindi pwedeng yun. Dapat both of them kilala sila. Amen? Hallelujah. So sabi nito, dapat, bakit muling nagbabalik kayo doon sa may hina at walang bisang pasimulang aral? Sinasabi niya sa Panginoon. Kaya bakit sinasabi niya sa iglesia, bakit kayo bumabalik doon sa may hina at walang bisang mga pasimulang aral? Pag sinabing walang bisa at pasimulang aral, yun yung mga unang aral. Nung dumarating ang panahon, nawawala na ng bisa ng aral. Di ba yung sa mga nakaraan? Amen, yung mga pasimulaing aral. Amen, na dapat nyo nang iwan yung mga pasimulang aral. Kasi hallelujah, 10 taon, 20 years sa message, nag-bibilis pa rin ng salvation. Amen, nag-bibilis pa rin ng baptism, samantalang mga baptized na yung kanyang kaharap. Amen, mga saved na yung kaharap, pero nag-bibilis pa rin ng baptism sa church. Amen, dapat yung nagmamature yung ating pananampalataya. Ang sinasabi dito, bakit kayo doon sa may hina at walang bisang mga pasimulang aral? Na sa mga yoy, ninanasan nyo magbalik saan? Sa pagkaalipin. Amen, yung bondage, hallelujah, kung saan tayo pinalaya ng Diyos, dapat hindi na natin ito binabalikan. Pinalaya na nga tayo ng Diyos. We are free. Sabi ng tema, free indeed. Pag sinabing free indeed, tunay na pagang pinalaya tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung tayo tunay na pinalaya ng ating Panginoon, dapat hindi na tayo nagbabalik doon sa mga gawa na para tayo ay maging alipin ng away. Amen. Ipangingilim ninyo ang mga araw.
Kailan tayo pangingilin? Ang mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Amen. Tayo ngayon nangingil, di ba? Hallelujah. So, ibig sabihin, pag sinabing araw, buwan, taon, panahon, wala sinasayang na panahon, dapat lagi tayo nangingilin sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Biblia, huwag niyong pababayaan ang pag-atipon gaya ng ugali ng iba. Tandaan nyo, hindi natin ugali yun ng iba. Kaya huwag niyong gayahin yung ugali ng iba. Ugali nila yun. Kaya kung ugali niyo, ugali niyo siya, kaya huwag niyo pababayaan ang pagkakatipon. Ang ating Panginoon, hallelujah. Pangilin niyo ang mga araw at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Sabi ni Apostol Pablo, bakit? Ang sabi niya, ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anong paraan ay nagpagal ako sa inyo na walang kabuluhan. So in other words, meron din nangangamba din sa Apostol Pablo. Amen? Kasi nakikita niya kung paano nagiging mahina ang iglesia. Kung paano ang iglesia, yung iba sa mga kapatiran ay bumabalik ko sa mga dating gawin. Kung paano mga iglesia, yung iba mga kapatiran ay amen, nangihina at bumabalik doon sa dating pasimulang aral. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ako'y nangangamba tungkol sa inyo sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo nang walang kumuluhan sa inyo. Nangihinayang siya. Ang haba ng panahon siya nag-preach in church. Amen. Ang haba ng panahon magkasama sila sa misyon. Pero sa isang bagay na naganap ay biglang mawawala sa simbahan. Biglang tatalikod sa gawain. Hallelujah. Biglang aalis. Biglang hindi na mag-church. Sa haba ng panahon, hallelujah, sabi ng Apostol Pablo, natatakot ako, nangangamba siya. Sabi niya, sayang. Sana ay nag-bless lang ako sa iba. Sayang, sana ginugusto na yung oras ko sa pag-share sa ibang tao, kaysa naman iginugol ko sa kanya. Kasi natatakot siya, Apostol Pablo, doon sa klase ng iglesia, sa mga kapatiran, na baka sa mong paraan, nagpagal siya ng walang kabuluhan. Amen? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, huwag nating bigyan, huwag nating walang kabuluhanin ang bagay na ito. Amen? Ang bagay na ito isang bagay na makabuluhan para sa ating lahat. Hindi lang makabuluhan sa akin, sa ating lahat makabuluhan ang bagay na ito. Amen? Tayo ay nagpapagal. Hindi lang naman ako nagpapagal. Kayo rin nagpapagal. Amen? Hindi lang naman ako nag-share. Kayo rin nag-iintay. Kayo rin ay nakikinig. So, ibig sabihin, pare-parehas tayo na hindi natin hinayang masayang ang ganitong klase ng mga gawain. Hallelujah. Alright, so sabi nga dito mga kapatid, what is the identification of Christ, of the church? I mean, what is the identification of the church? What is she to be? Ano nga ba ang pagkakakilala sa iglesia? What was she? The called out group. Sabihin, isang klase ng grupo na tinawag palabas, hindi para bumalik dun sa pagkaalipin sa Galatians. Tayo ay tinawag na papalabas, ibig sabihin tayo ay inalis na dun sa pagkaalipin, tayo naging malaya na, kaya sinasabi ang iglesia, ang tawag dito is the called out group, grupo ng mga taong tinawag palabas. Amen. Hallelujah. We'll set it up. Sinong gumawa nito? Ang ating Panginoon Kristo. Not a bishop, not a Catholic priest, not church, not Methodist, not Luther, not Wesley. No, sir. We'll set it up. It's our Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang gumawa nito. What is the message? Anong mensahe ng ating Panginoon na gumawa ng anong bagay na ito? The message of repentance. Amen. Na kailangan magbalik tayo. Amen. Magbalik tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. To His salvation. Sabi niya, how can we get into heaven? How do we become a member of it? By being born into it. Can we get into heaven without it? Amen? No, sir. For those that are dead in Christ will God bring with Him, and not anyone else, but those who are dead in Christ. Ibig sabihin, hallelujah, yung lahat na mga namatay sa ating Panginoon, kasama ng ating Panginoon, yung kasalanan nila, inilibing nila, through water baptism, at tumanggap sila ng baptismo ng Espiritu Santo,
at ng kaligtasan. Hallelujah. Hindi dahil sa mga bagay, hindi dahil sa bishop, dahil sa mga sino mga pauling pastor, not anyone else, but those who are dead in Christ. Jesus is coming for those that are dead in Christ. Sinasabi sa book of Galatians, sa binasa natin kanina, sa chapter 4, that those who are dead in Christ will God bring with Him. Those that are dead in Christ, God will bring with Him. Sabi, lahat ng mga namatay kay Kristo, amen, dinadala niya sa Kanya. Amen. Sabi niya sa kanyang preaching, 5 definite identification of the true church. Sabi niya, now therefore, our iglesia is a called out group, a mystical body. Amen. Christ set it in order before He died. He spoke of it coming. He said, I will come and be king over His domain. Nasabi na rito, bago umalis ang ating Panginoon sa Kristo, na-set nga ang iglesia in order. Amen? Iniwan niya ang iglesia, hindi niya pinabayaan ng iglesia. Di ba sabi niya, ako aalis, na dapat isusugo sugo ko sa inyo, banal na Espiritu siya, magtuturo sa inyo ng lahat ng katotohanan. Ibig sabihin, hallelujah, hindi iniwan ng Diyos, amen, ang iglesia sa ere, na nakahang. Amen? Nag-iwan siya, amen, bago siya umalis, sabi niya, sinugo niya kanyang banal na Espiritu para magturo. Ibig sabihin, patuloy ang ginagawa niya, bagamat wala na siya physically dito sa mundo. Hallelujah. Pero spiritually, hallelujah, narito siya at tuloy-tuloy na nagtuturo sa ating lahat. Amen. Amen. All things, sinasabi niya, nagtuturo ng lahat ng katotohanan. At ang lahat ng katotohanan, ito yung tinatamasa natin. Ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Lahat ng ito, ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Amen. Puri ng ating Panginoon. Hallelujah. He will come, siya darating and be king over His domain. That's the reason there is such a confusion. Ito, yung tinatawag ng Babylon. Pag sinabi yung Babylon, there's a confusion. Amen. Sabi ng iba, while one will bless God in my church, in our church, in this church, in their church, hallelujah, sabi niya, tawag doon is confusion. Babylon. Pag sinabing Babylon is confusion. Ang Babylon ay hindi lang binubuo ito ng tao. Ito ay binubuo ng mga tao sa loob ng iglesia. Sistema sa simbahan. Hallelujah. Amen. Tapos sabi na alala niya, Babylon niya ay binubuo. One will bless God. I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Catholic. Sabi niya, hindi yan. That is confusion. Babylon niya ang tawag doon. Confusion. Amen. There's your identification card. Sabi niya, I believe I got my fellowship card. I ain't go any miles out there. I might lose this one down here, but he told me before the word begin, he gave me my identification card. Ang gusto, nagbigay sa akin ng identification card. Kasi meron tayong mga ID. So everyone that's come to the kingdom, it's kept in heaven. Yung ID na ito ay naitago sa langit, iniingatan sa langit, so the records are straight. Ibig sabihin, yung record na ito ay nandun. Naka-fix. Amen. Yung ating ID, hallelujah, nandun yun sa heaven. Hawak ng ating Panginoon. It is written in His blood. Nakalagay doon sa Lamb's Book of Life, yung ating mga pangalan. At nandun yung ating mga identification. Sabi ng propeta natin, Panginoon, hindi yung identification card natin. At doon babasahin ng Diyos, nakalista ang lahat ng pangalan natin. Kaya sabi ng iba, no ID, no entry. Kasi pagdating natin doon, nandun yung ating ID. Amen. Hallelujah. Binibigay sa atin ng ating Panginoon yung ating identification card. Para pagdating natin sa heaven, hallelujah. Pagpunta natin sa pinto ng heaven, hallelujah, makakapasok tayo. Why? Meron tayong suot-suot na ID. And what is that ID? The blood of the Lord Jesus Christ. That is our identification. Can you say amen? Yes. We're preaching a prophet about token. Yes. What is the token? The blood. What is the blood? Yun ang ating passes.
Amen. Para makapasok tayo sa heaven, kailangan dala natin ang dugo ng ating Panginoong Kristo. But yun ang yung dugo na na-sprinkling. Hallelujah, nang lumipad ang flapping bird, which is what we call the speckled bird, na siya lumipad, nipagaspas niya ang dugo at namisikan tayong lahat. Say amen. At itong dugo ito, galing mismo sa ating Panginoon, iminisik niya saan? Sa iglesia, yung speckled bird. Amen. Tuloy na natin ito. Hallelujah. Before the word begin, He give me my identification card. Bago itatag ang sanglibutan, bago likhain ng Diyos ang mundong ito, na ibigay na sa atin ang ating identification card. Kaya beforehand, bago tayo mailagay sa lupa, alam na ng Diyos, kilala niya tayo kasi meron tayong suot-suot na identification card. At yung ID na ito, hindi nawawala. Amen. Hindi mo pwedeng iwala ang ID na ito kasi ito galing sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya huwag tayo matakot. Huwag tayo mangamba. Sabi nga ng awit, ang Diyos lagi natin kasama. Sa Biblia, amen, 365 times na itala ang word na be not afraid. Pasmesh yung scripture, tinan niyo yung be not afraid. 365 times siyang binanggit sa Biblia. 1 year. Ibig sabihin, kung sa loob ng isang taon, meron tayong 365 days. 365 days na sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Be not afraid of your tomorrow. Kasi bukas, nandun sa sinasabi ng Diyos, be not afraid. Be not afraid. Daily sinasabi ng ating Panginoon niya. Hindi ito nagkataon. Hallelujah. Ibig sabihin, araw-araw sinasabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Kaya Diyos ang ating kasama. Lord. At kahit po tayo nalangin sa ating Panginoon.